What's up guys? Ito na yung part 13 ng Java tutorial natin. Dito sa video na to, itutuloy lang natin yung previous video natin, yung lesson natin nun. So, bali dito na tayo sa mga relational operators natin. Itong mga, ito nagamit na natin to, itong equal to. Pero itong mga nasa baba, hindi pa. So, ito yung mga gagawin natin ngayon. Sana hindi marinig yung mga paputok dito, no? Kasi, 31 na eh, marami nagpapaputok, no? Tapos, may mga kumakanta sa labas. Pero sana hindi marinig dito sa pag nagre-record ako. So, kung may narinig kayo, sana, pagpasensyahan nyo na lang. Sige. So, start na tayo. Sige, buksan natin IDE natin. So, ito. IDE. Yan. Anong maganda example dito? Siguro, ang gawin nating example dito ay age. Kapag mas matanda ka sa 18, matanda ka. Okay? So, yun ang ilagay natin dito. So, tignan natin yung yung operator na gagamitin sa picture. Ito, greater than. Okay? Sige, lagay natin. Burahin ko. Int age equal. Sabihin natin 30 muna tayo. Okay? So, maglalagay ako dito ng conditional statement na kapag ang age natin ay greater than 18, matanda tayo. Okay? Yan, matanda tayo. Matanda ka na. Or sige, English na lang. You are old. Exclamation point. Or ... Yan. You are old. Run natin. You are old. Pero kapag ang age natin ay 15, wala, no? Kasi di tayo naglagay ng else statement. So makikita nyo, maganda tong range na to pag gumaganto tayo kaysa dun sa equals na to. Yan, equal na yan. Kasi kapag ito yung ginamit natin, maggagawa tayo ng maraming else if dyan. Else if, ganyan. Else if age equals 19 naman susunod. 19, ganyan. Tapos copy paste ka ng copy paste. Copy paste, ang dami niyan. Paano pag 1 million yung ilalagay mo? Napakarami, di ba? Ganyan. 21. 22. Hindi makatarungan. Ang hirap niyan, matrabaho. Kaya meron tayong range na yung greater than. So yun na lang ang gagamitin natin para ma-cover niya na lahat ng numbers or lahat ng values above 18. Okay? Ganyan. So susunod na example ay check ko greater than or equal to. So ito yung gagamitin nating operator. Ang ginagawa naman yan ay kung gusto mo kasama yung value ng 18. Okay? So, sabihin natin 18 tayo. Papakita ko yung example muna. 18. Pag greater than lang ang ginamit natin, tignan natin kung saan siya mapupunta. Makikita nyo is wala siyang nilagay. Nasa else statement siya, kumbaga ganon. Ngayon, kapag gagamitan natin greater than or equal to, ganyan, tignan natin kung saan siya mapupunta. You are old. So, tumakbo to. So, ibig sabihin ng greater than or equal to is kasama yung value ng 18. Itong 18 na to. Sorry. Itong 18 na to. Kasama tong value na tong 18 na to sa gusto nyong ma-compare. Okay? Sige. Next example tayo. Less than. Ganon din to eh. Less than tsaka less than or equal to. Pero opposite siya ng greater than. So, try natin. Gawin natin less than muna. Less than. Tapos, ang age natin, sige, i-18 na natin. Hindi siya pasok, no? Pero pag ang age natin ay 20, check natin, check ulit natin. Pag 20, hindi rin siya pasok dito sa... Teka, bakit you are old, no? Pero, gawin natin you are young naman. You are young. Yan, you are young. Kapag ang age mo ay less than 18, you are young naman, okay? So, pero nakikita nyo, age natin ay 20, ibig sabihin, hindi tayo pasok sa you are young. Run ulit natin, panigurado. Ayan, hindi nga. So, try natin 5. 5 years old tayo. Check natin. You are young. Okay? So, ganun din naman yung less than or equal to. Ayun, no? Less than or equal to. Meaning yan is parang greater than or equal to din, pero opposite. No? So, ibig sabihin, kailangan kasama yung 18 sa mako-compare. Pero check muna natin yung 5 kung gagana. You are young. So, try natin 18. You are young din. Na-compare siya. Okay? So, double check ulit Papakita ko sa inyo. Ulitin ko lang.
Sana hindi kayo mainis na pag inuulit-ulit ko. Para gusto ko kasi magets nyo. Yan. Sabihin natin less than lang. Walang equal. O, wala. Di siya pasok sa you are young. Pero pag nilagyan niya ng equal, pasok na siya. You are young. So, yun nga yan, no? O, last example. Dito sa mga relational natin, ito. Not equal. So, ibig sabihin, hindi siya equal. Kabaliktaran naman siya ng equal to. Itong equals na to. So, kabaliktaran siya. So, ang operator niya ay exclamation point tsaka equal sign. Okay? So, sabihin natin na, yan. So, kapag hindi ka 18, yan ang ibig sabihin yan. Kapag ang age mo ay hindi 18, ano ba magandang description dyan? You are not 18. Na? You are not 18. Sige, try natin. Run natin. O, hindi siya gumana kasi 18 tayo. Pero any value other than 18, matitrigger na to. Itong nasa code block natin. Okay? Sige, try natin 0. Run. You are not 18 kasi 0 years old lang tayo. So, try natin ay 100. Check natin. You are not 18. Maski nga negative yung age natin eh. Nakakatawa lang pakinggan. Pero gusto ko lang ipakita sa inyo yung example. Sige. Wala namang negative age pero makikita nyo ay you are not 18 pa rin. So, any number na basta hindi 18 ay matitrigger to kapag ginamitan nyo ng exclamation point tsaka equal. Or meaning yan is not equal. Okay? Sige. O sige, dagdag pa tayo ng example, last na. Pero medyo mas magandang example to, no? Mas magiging malinaw to sa inyo. Siguro gagawa ko dito ng double money. Okay? Ang pera natin ay, sabihin natin, 500 pesos, ganyan, or 600. Kunyari lang to, So, sabihin natin kapag 1,000, lagpas 1,000 ang pera mo, mayaman ka. Kapag less than 100 ang pera mo, is, sabihin natin mahirap ka. Ganon. Poor. Example lang yan, So, sige, try natin. Money. So, pag ang pera natin ay greater than 1,000, sige, sama na natin yung 1,000. Basta pag umabot ka sa 1,000, mayaman ka na. You are rich. Ganyan. You are rich. Na? Tapos, kapag else if naman. Else if kapag ang pera mo ay less than 100, less than 100, o sige, sama na natin yung 100. Pag 100 pera mo, sabihin natin na you are not rich. Ganyan na lang, you are not rich. Yan. So, kapag nasa gitna ka naman ng 100 tsaka ng 1,000, sabihin natin, you are in the middle, no? So, lagay na lang natin siya sa else, no? Kasi doon lang naman yung hindi pa natin nasasakop na range. So, money, sorry, else na. Wala na pala na yan. Else, system.out.println, you are in the middle ground. Okay? So, try natin. 600 ang pera natin. Saan tayo mapupunta? You are in the middle ground. So, kapag 1,000, saktong 1,000, you are rich. Kapag 100 or 99, or sige, gawin natin 70, you are not rich. So, nakikita niya or siguro mas naiintindihan nyo na yung paano gamitin yung mga relational operators or paano gumagana tong conditional statement. O sige, gusto kong magdagdag ng condition dito. Gusto ko kapag ang pera ko ay 0 or negative, pwede naman yung negative, di ba? Sabihin natin pag may utang ka, negative. Sige, kapag 0 pababa ang pera natin, gusto kong sabihin na may siguro bankrupt na tayo, bankrupt. Kapag kapag more than 2,000, sige, sabihin natin more than 2,000, or sige, 10,000. Gawin natin 10,000. Kapag more than 10,000 ang pera natin, you are super rich. So, magdagdag tayo dito, else if, na.
else if, yan, else if kapag ang pera natin ay greater than or equal to 10,000 or siguro 2,000 na lang para hindi medyo nakakalito tignan pag nakikita niya 1,000 tapos 1 din yung nakikita niya dito. Ganyan na. Pero may technique diyan, no? Kung bawal tayo gumamit ng comma, no? Bawal tayo gumamit ng comma, pero pwede tayo gumamit ng underline. Same lang 'yon. Nababasa 'yan ng Java natin. Pero yung mga sobrang lumang Java is walang ganyan, no? Pero yung mga Java ngayon, meron ng ganyan yung underscore na yan. Kailan ba nag-start to? Java 8 or mga ganun? 7? Mga ganun? Double check ko. Sige, wait lang ha. Ipopost ko muna to. O tama nga, Java 7 siya nag-start. Maaga siya nag-start. So, mga paputok, ang ingay, no? Tapos, pwede nating kung gusto niyo maglagay ng siguro ganyan. Ganyan. Hindi kayo malilito pag may ganyan kayo. Yan, underscore. Yan, 1 million. Ibig sabihin yan, 1 million. Nababasa yan. Pero sa example na lang natin, ay gagamitin natin ay 2,000 na lang. Ganyan. Yan. So, pwede nyo rin lagyan ng ganyan kung gusto nyo. 2,000 yan. Okay? So, siguro sabihin natin kapag more than 2,000 more than or equal to 2,000 ang pera natin, sabihin natin na you are very rich, ganyan. Very rich, ganyan. Tapos kapag ang pera natin ay less than 0 or equal to 0, ganyan, less than or equal to 0, sabihin natin na bankrupt tayo. So, yan, or bankrupt na lang. Bankrupt, yan. Tama, ayan, bankrupt. Bankrupt galore. Anong gusto niyo ilagay? Sige, ganyan na lang, bankrupt, ganyan. O sige, try natin Meron ditong medyo malilito kayo dito kasi medyo may tricks to. Papakita ko sa inyo. Iraran ko Sige, sabihin muna natin 70. You are not rich. Saan siya pumasok? Dito, you are not rich. Tama naman. O, tignan natin. Sabihin natin 800 or 800. You are in the middle ground. Tama, tayo, you are in the middle ground. So sabihin natin tayo, gusto ko negative pera natin. So, negative 5,000, may utang tayo. Negative 5,000 yan. Yan, may utang tayo. So, dapat dito siya mapupunta, no? Sa negative, sa bankrupt. Pero tingnan natin kung saan siya mapupunta. You are not rich. Dito siya napunta. Bakit? Tulad nga ng sinabi ko sa previous video, you are not rich, dito siya napunta. Na-satisfy niya na to. Negative 5,000, no? Na-satisfy niya na. Ang negative 5,000 kasi ay less than or equal to 100. Kaya ito yung unang tumakbo na code. Tapos hindi niya na pinansin yung mga nasa baba kung meron pang masasatisfy. So nakita niyo, 'di ba? Importante yung arrangement dito. Sige, papakita ko sa inyo Ito naman 0. Or sige, sabihin din, 3,000. So dapat dito siya papasok. Pero tingnan natin kung dyan nga siya papasok. You are rich lang, hindi siya you are very rich. So dito siya pumasok. Kasi ito yung una niyang nasatisfy. Tapos lahat ng mga nasa baba ay hindi niya na pinansin. Okay? So, yun nga, importante nga ang arrangement dito, no? So, paano natin siya i-arrange para maayos natin siya ng matino? Ako kasi, ang style ko, inuuna ko yung pinakamaliit. Okay? From lowest to highest. Ano ba pinakamaliit dyan? Ito. Less than 0. So, yun yung uunahin ko. So, money. Copy-paste na lang natin para madali. Money. Yan. Tapos, syempre, ang gagayahin ko to. Yung bankrupt dito. Yan, bankrupt. Tapos ito, i-comment muna natin. Kasi gagamitin ko mamaya. Tapos, ano susunod na lowest? Sobrahin ko na siguro to. Ito, money less than 100. So, tama. Nasa kasunod na siya ng if na to. So, you are not rich. So, ano susunod? Ito, si middle ground. So, dito tayo. You are in the middle ground. So, kapag less than 1,000 tayo, so, siguro lipat natin to dito sa susunod. Diyan. Lipat natin siya dyan.
So, kapag gawa tayo ng bago dito, no? Money, kapag less than 1,000 tayo, less than or equal to 1,000, nasa middle ground na tayo. You are in the middle ground. Okay? Siguro, kopyahin ko to. Kasi, gagamitin ko tong ano na to. So, itong 2,000, siya si rich, no? Si you are very rich. Tapos, less than pa rin. Gamitin natin less than, no? Ay, hindi, tama. Tama na ba? Ay, wala tayo sa 1,500 eh. So, gawin natin nasa ano to, 2,000. Sorry. So, dapat ito yung less than 2,000. You are in the middle, hindi, tama, middle ground. Middle ground. Tapos, you are rich. Ito pala, hindi natin na ano, you are rich. So, maski ako nalito, no? You are rich, yan. So, dapat ito, less than 2,000, yan. Tapos ito, you are rich. Ay, saan yan? Nakopy ko. You are rich. Yan. You are rich. Paano ba yung kanina? You are rich. Ganyan na lang. Tapos, kapag ano ka na, pag 2,000 and above ka na, siya na yung else, no? So, you are very rich. You are very rich. Ganyan na lang. Or naka-capital ba yun? Very rich. Pero, basta kayo na bahala. You are very rich. Ganyan. So, itatry ko na. So, try muna tayo sa negative. Negative 800. Yan. So, dapat dito siya sa bankrupt. Sige, run ko. Bankrupt. Pasok nga siya. So, try ko ang 100 or 50. 50, yan. You are not rich. So, pumasok siya dito. So, try ko naman ay sa middle ground. Pang middle ground natin ay gitna ng 100 tsaka ng 1,000. So, siguro, sana tayo? 555. Yan, 555. Check natin. You are in the middle ground. So, try natin si rich. 1,300. Diba? More than 1,000 pero less than 2,000. Sige. You are rich. Tama, no? You are... Saan to? Ito. You are rich. Tama. Pasok. Pero kapag nasa 2,000 ka na and above, so sabihin natin 3,000 o kahit nga 2,000 eh. Kasi hindi na siya kasama dito yo. Kasi ito, less than lang ang ginamit natin dito. Tingnan natin. You are very rich. So, nakikita nyo yung arrangement. Ako, ganito ako mag-arrange, no? So, kung gusto nyo, ganito din ang gawin nyo. From lowest to highest or pwede naman from highest to lowest. Kayo bahala. Pero, kailangan i-arrange nyo siya para hindi siya malito yung Java natin. So, siguro hanggang dito na lang tayo, no? Tapos, sa susunod na video ay magpo-proceed tayo sa next topic natin. Okay? So, see you guys in the next video.